San Antonio Spurs may bagong desisyon sa off-season at kay Kevin Durant, Jaylen Brown nasa radar, at tono sa pananalita ni Joe Lacob isang indikasyon kung ano ang hinaharap ni Kuminga. Habang umiinit ang mga usap-usapan ukol sa posibleng pag-trade sa superstar ng Phoenix Suns na si Kevin Durant, maraming team ang nagsisimulang nagpakita ng interes at ang ilan na may nawawalan na nito. Sa ilalim ng bagong collective bargaining agreement, hindi madali ang bumuo ng trade package na makakabuti sa parehong panig, lalo na para sa isang tumatanda ng star gaya ni Durant. Mas maaga ngayong linggo na iulat na ang pinapaboran ni Durant na destinasyon ay ang San Antonio Spurs. May connection si Durant sa Texas matapos siyang maglaro sa University of Texas sa Austin bago siya na-draft, kaya't parehong dapat ituring na paborito ang Houston Rockets at San Antonio Spurs. Gaya ng karaniwan sa bawat balita ng trade tuwing off-season, maraming magkakasalungat na ulat ang nagpapahiwatig ng iba't ibang posibleng puntahan para sa mga itinuturing na malalaking pangalan, at tila hawak ni Durant ang kontrol sa kung saan siya susunod na maglalaro. Isang bagong ulat mula kay Brett Siegel ang naglabas ng nakakawiling impormasyon tungkol sa mga alternatibong star players na maaring targetin ng Spurs kung sakaling matrade si Durant sa ibang koponan. Sa katunayan, naging tahimik ang San Antonio nitong huling 48 oras kaugnay ni Durant, ang 2025 NBA Draft at iba pang posibleng landas ng trade para sa mga star sa buong liga, sulat ni Siegel. Ipinagpatuloy niya, sa loob ng organisasyon na pag-usapan na kung ano ang magiging epekto ng isang Durant trade sa kanilang kinabukasan ayon sa mga source. Bagamat may antas ng interes na umiiral, hindi isasakripisyo ng organisasyong ito ang malaking bahagi ng kanilang naipundar sa mga nagdaang taon para lamang sa isang tumatandang star. Bagamat nasa merkado nga ang Spurs para kay Durant, nakatutok din sila sa ilang mas batang star na maaaring maging available sa hinaharap. Sulat pa ni Siegel, maliban sa potensyal na trade para kay Giannis sa hinaharap, mino-monitor din ng Spurs ang kalagayan ni Jaylen Brown sa Boston Celtics sa loob ng mga taon ayon sa mga source. Ngayon na tila magbabawas ng gastos ang Celtics at maaaring umatras ng bahagya, biglang nagiging malaking usapan ang 28 taong gulang na Finals MVP. Hindi nakaabot ang Spurs sa play-in tournament dahil hindi nakapaglaro si Victor Wembanyama sa pagtatapos ng season dulot ng blood clot sa kanyang balikat. Sa pagkakaroon ng ika-2 at ika-14 na overall picks sa paparating na NBA draft, inaasahan na magiging aktibo at agresibo ang Spurs ngayong off-season. Ang San Antonio Spurs ay isa sa mga pinakakapanapanabik na organisasyon sa NBA ngayong off-season. Bukod sa pagkakaroon ng isang generational talent sa katauhan ni Victor Wembanyama at sa kamakailang malaking hakbang pasulong sa kanilang rebuild sa pamamagitan ng pag-trade para sa all-star guard na si De'Aaron Fox, hawak din ng Spurs ang napakaraming assets na nagbibigay sa kanila ng posisyon ng kapangyarihan. Si Stephon Castle, ang 2024-25 NBA Rookie of the Year, ang nangunguna sa listahan ng mga batang manlalaro na may mataas na potensyal sa San Antonio. Patuloy na magtatayo ang organisasyong ito ng isang pangmatagalang, matatag na core sa paligid ni Wembanyama at Fox gamit ang dalawang lottery picks in 2025 NBA Draft. Maliban na lang kung may isa na namang malaking hakbang na inihahanda ang Spurs sa likod ng mga eksena, marami na ang nasabi tungkol sa kung ano ang dapat gawin ng Spurs sa ikalawang pick sa draft ngayong taon. Maraming prospects ang may kabuluhan para sa organisasyong ito, pero si Dylan Harper lamang ang palaging lumilitaw sa mga usapan sa liga tungkol sa kung sino ang pipiliin ng Spurs. Si Harper ay isang elite talent na madaling maging mukha ng isang team's backcourt sa loob ng maraming taon. Sa kanyang kakayahan sa shot making at pagiging malikhain bilang facilitator, si Harper ay may lahat ng katangian upang maging isa na namang Rookie of the Year candidate sa San Antonio. Gayunpaman, ano ang gagawin ng Spurs sa isa na namang dynamic guard na kailangan ang bola sa kanyang mga kamay upang magkaroon ng epekto? Marami ang nagtatanong kung babagay ba si Harper kasama ni Castle at Fox, ngunit tila hindi ito ikinababahala ng Spurs. Mas lalo pang nadaragdagan ang flexibility ng kanilang roster at mga option kung gagamitin nila ang second pick para kay Harper. Sa kabila ng maraming koponan na tumatawag sa Spurs at nagtatanong ukol sa draft pick na ito, walang indikasyong seryosong pinag-iisipan ng San Antonio na i-trade ang pick na ito
Ayon sa mga source, kamakailan nakipag-ugnayan ang Philadelphia Sixers sa Spurs tungkol sa second pick na ito ayon kay Michael Scotto ng Hoops Hype. Ngunit mukhang hindi malamang na ibibigay ng Spurs ang pick na ito. Hindi ganun ang kaso sa number 14 pick sa draft ngayong taon dahil open ang Spurs sa mga posibilidad. Ito ang bahagi ng draft kung saan maraming teams ang gustong umakyat at maaaring magbunga ito ng mas maraming assets para sa Spurs upang maisakatuparan ang isang malaking trade sa hinaharap. Kung hindi matutuloy ang trade para kay Durant sa mga susunod na araw para sa Spurs, ito ay dahil pinananatili ng organisasyon ang kanilang focus sa kinabukasan. Ang mahalaga ay mahanap ang tamang landas tungo sa pangmatagalang tagumpay sa tabi ni Wembanyama. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa sitwasyon ni Durant ngayon? Sa ibang balita naman, habang ang lahat ng mata ngayong offseason ay nakatuon kina Giannis Antetokounmpo at Kevin Durant, magiging kapanapanabik ang mga bagay sa San Francisco. Pero bakit nga ba ang Golden State Warriors ay naghahanda para sa isang malaking offseason habang nilalayon nilang palakasin ang kanilang roster? Habang sina Stephen Curry at Jimmy Butler ay inaasahang babalik at magkakaroon ng pagkakataong makabawi sa susunod na season, hindi ganoon ang kaso para sa batang forward na si Jonathan Kuminga. Ang kinabukasan ng 22 taong gulang na kasama ang Dubs ay nakabitin habang papasok siya sa free agency sa pagtatapos ng buwang ito. Kaya ano ang susunod? Marami nang naging tanong tungkol sa pagiging consistent ni Kuminga sa buong panahon niya sa Bay Area. Gayunpaman, kapag nakuha niya ang momentum, talagang maipapakita ng forward na isa siyang sikreto o alas ng team. Bukod pa rito, maaari rin siyang maging isang mahusay na backup kung sakaling ma-injure si Jimmy Butler sa darating na season. Kaya, maaaring isipin mo na ang pagpapanatili sa kanya ay ang pinakamahusay na option para sa Warriors, tama? Ngunit mas komplikado ang sitwasyon. Mag-aatubili ang Warriors na mag-offer kay Jonathan Kuminga ng isang magarbong kontrata dahil lalampas sila sa second apron, habang ang pangunahing may-ari ng Golden State ay nais panatilihin ang forward sa San Francisco. Sinabi niyang hindi niya uunahin ang sariling interes kaysa sa kapakanan ng prangkisa. Kailangan talagang may matinding dahilan para hindi kami mag-match, para hindi namin i-match, sabi ni Lacob habang nakikipag-usap sa The San Francisco Standard. Pero muli, kailangan nating tingnan kung ano ang makakabuti sa aming koponan, at iyan ay nasa kamay ni Mike Dunleavy upang gawin ang mga desisyong iyon at irekomenda sa ownership kung ano ang dapat gawin. Malapit na itong maayos, hindi nyo na kailangang maghintay ng matagal. Ang pahayag na ito mula sa boss ng Golden State ay nag-iiwan pa rin ng tanong sa hinaharap ni Jonathan Kuminga. Malaki ang posibilidad na kunin siya muli ng Warriors para sa darating na season sa pamamagitan ng pag-aalok ng mas akmang short-term deal. Gayunpaman, kung may ibang team na magbigay ng offer na hindi kayang tanggihan sa kabila ng magandang relasyon ni Lacob kay Kuminga sa labas ng court, gaya ng nakita sa isang laro ng WNBA, hindi niya ito pipigilan. Iyon ay dahil hindi naghahanap ang Dubs na gumawa ng malaking ingay ngayong summer. Sa halip, may iba silang plano. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan?